Hirap ba ang buhay mo ngayon? Papaano ba kung mawala sa kahirapan? Sa video po natin ngayon ay pag-uusapan natin kung ano ang 8 maling paniniwala sa pera. Kaya't kung gusto nyo ito malaman kung ano-ano ba ang mga ito, panoodin mo itong video. Pero bago yon, alam niyo po ba ang kasabihan na kung ano ang pinaniniwalaan mo sa buhay ay nagkakatotoo? Bakit? Dahil kung ano po ang pinaniniwalaan mo sa buhay, yan po ang magkakatotoo sa buhay mo. Ayan ang iyong susundin. Please pa-comment po sa ating comment section kung agree ka ba or hindi about dito. For example, naniniwala ka sa kasabihan na money is the root of all evil. Kaya naman ang epekto nito sa buhay mo ay palagi kang kinakapos sa pera. Dahil nga iniisip mo na hindi mahalaga ang pera. Pero papaano kung ang pinaniniwalaan mo pala ay ang mali? So ito na ang magiging katotohanan sa iyo. At ito na din ang susundin mo. Kaya't wag na natin itong patagalin pa, i-reveal ko na po sa inyo ang 8 maling paniniwala sa pera na dahilan ng paghihirap sa buhay ng isang tao. Please kumuha po kayo ng papel at ballpen para maisulat niyo po ito. Ang number 1, sana naging mayaman ang mga magulang ko. Alam niyo po ba na karamihan sa mga bilyonaryo ngayon ay galing sila sa first generation? Ibig sabihin, hindi naman sila nanggaling sa mga mayayaman na magulang or pamilya. Alam mo din ba na may masama din epekto sa iyo ito? Kung naniniwala ka sa dapat ay galing ka sa isang mayaman na pamilya. Dahil sa bawat oras na ikaw ay nahihirapan, sisisihin mo palagi ang iyong mga magulang. Bakit ba hindi naging mayaman si mama? Bakit ba hindi naging mayaman si papa? Nagiging excuse mo ito. Kaya malamang kapag nagkakaroon ka ng simpleng pagsubok sa buhay, ay madali ka na lang sumuko. Dahil nga hindi mo ito tinatanggap ang sarili mong responsibilidad. Kaya dapat baguhin mo ito. Kapag tinanggap mo sa sarili mo mismo ang iyong mga pagkakamali, dito na magsisimula na ikaw ay mag-improve, maging matatag, maging mas matalino dahil nga naniniwala ka na sa sarili mo ngayon na kaya mong tupadin sa sarili mo mismo na ikaw ay yumaman at magtagumpay sa buhay. Pangalawang maling paniniwala sa pera, masamang pag-usapan ang pera. Ang ating number 2. Ikaw ba ay ganito? Hoy, wag natin pag-usapan ng pera. Puro ka na lang pera, baka magmukha ka ng pera. Alam mo ba na mahalagang pag-usapan ng pera? Dahil may tama namang way para pag-usapan ng pera. Bakit? So patunayan ko sa iyo to. Paano kayo mag-manage ng pera? Paano kayo didiskarte ng pera? Paano ka gagastos ng pera? Mahalaga po na open tayo sa usapin about sa pera. Lalo't ang usapan ay about financial literacy and financial education. Kaya nga ang mga nagtatagumpay or ang mga milyonaryo ay palaging ito ang topic dahil po ang financial communication is a must for financial success. Bigyan ulit kita ng sample. If ang isang pamilya ay hindi open about sa pera, hindi nila ito pinag-uusapan, ano po ang mangyayari? Malamang hindi po sila magkakaunawan sa pera. Magiging resulta nito ay maso-short sila sa pera. Kinakapos dahil nga ayaw nila itong pag-usapan. Pero kung kayo mismo sa pamilya mo ay open pag-usapan ito, kayo ay magkakaintindihan. Kayo mismo ay magtutulungan upang maabot ang financial success ng inyong pamilya. Pangatlong maling paniniwala about sa pera, you only live once. Sino po ang kakilala nyo na nagsabi sa inyo ng ganito? Naku, huwag ka masyadong mag-focus sa pagpapayaman dahil baka mamaya hindi mo na na-enjoy ang buhay mo. Alam niyo po, naniniwala ako sa salitang life's priority. Dahil para sa akin po, ang pinaka-importante ay ang aking pamilya. Alam ko din po na ganun din pagdating sa inyo. Kaya tayo ay nagtatrabaho, kumakayod, dumidiskarte, or ika nga ng mga millennials ay gumagrind. Ay dahil sa ating mga pamilya, gusto na din silang mabigyan ng maayos na buhay. Sino ba naman ang hindi, di ba? Kaya wag mong iisipin na minsan lang mabuhay, hindi na ako magpapakahirap pa, mag-e-enjoy na lang ako. Mali po yan. Kapag inuna mo ang sarap, nasa huli ang pagsisisi. Kaya ang dapat mong isipin ay,
Minsan ka lang mabuhay, kaya dapat itodo mo na ang pagdiskarte, itodo mo na ang pagkayod. Dahil kapag naging successful ka na, mas madali na sa iyo ang mag-enjoy. Makakatulong ka pa sa iyong pamilya. Pang-apat na maling paniniwala sa pera. Ang sagot sa lahat ng iyong problema ay pera. Nadinig niyo na po ba yung kasabihan na kapag may pera na ako, wala na akong problema? Kapag may pera na ako, gaganda na ang buhay ko. Kapag may pera na ako, magiging masaya na ako. Alam niyo po, in reality, yes, it may solve some, but not all. Dahil katulad po ng sinabi ko kanina, may tama pong way about sa pera. May tamang paggamit ng pera. May tamang way para pag-usapan ng pera. Sa totoo lang, meron din pong mga tao nung naging mayaman, nasira ang pamilya. Samantalong nung mahirap pa, buo ang kanilang pamilya. Bakit? Kasi po ang pera ay neutral. Pwede mo itong gamitin ng tama, pwede mo itong gamitin sa kabutihan, at pwede mo din namang gamitin sa kabaliktaran. So balik tayo sa tanong, kung masasagot ba ng pera ang lahat ng iyong problema? Ang masasagot lang po nito ay ang iyong financial problems. Pero hindi nito kayang sagutin ang problema mo about relational problem, emotional problem, mental problem, and it cannot solve spiritual problem. Ang masosolve lang ng financial ay financial problems. Kaya wag po tayo magpapalinlang. Number 5, na maling paniniwala about sa pera. Mahirap kumita ng pera. Alam niyo po ay malaking kasinungalingan po ito. Sige po, patunayan ko po sa inyo. Mahirap magluto ng pagkain kapag hindi ka marunong magluto. Madaling magluto ng pagkain if marunong ka magluto. Isa pa, mahirap mag-drive ng kotse if hindi ka marunong. Pero madaling mag-drive ng kotse kapag marunong ka na. Agree ka ba? Please patype po sa comment section if agree ka. So pareho po ito ng about sa pera. Mahirap kumita ng pera pag hindi ka marunong. Madali ding kumita ng pera kapag marunong ka na. Kaya malaking kasinungalingan po kapag sinabing mahirap kumita ng pera. Kaya ano ba ang solusyon? Pag-aralan mo. Dahil ang pagyaman ay napag-aaralan. Pang-anim na maling paniniwala sa pera, sipag at tiyaga lang ang kailangan upang maging mayaman. Alam nyo po, hindi naman sa totally na mali ito. May kulang lang. Dahil karamihan po sa atin ay nagsimula sa ganito. Lahat po tayo masipag, lahat po tayo dinaan sa tiyaga. Ano po ang nangyari? Maliit pa din ang kita natin. Minsan nga, kulang pa, umuutang pa tayo para lang matustusan ang ating araw-araw ng pangangailangan. Alam niyo po ang tama and accurate na solusyon upang tayo ay umunlad. Ang kailangan ay meron ka ding sipag at tiyaga at tamang kaalaman sa buhay. For example, ang mga taong kargador, sila po ay masisipag. Sila din po ay matsatsaga sa trabaho. Pero kakaunti pa din po ang kanilang kinikita. Lilinawin ko lang po, hindi po sa minamaliit and lalong walang masama po sa pagiging kargador dahil po sila ay masisipag at lumalaban ng patas sa buhay. Pero sino po ba ang malaking kumikita dito? Siyempre po ay yung mga amo nila na nagbibigay sa kanila ng trabaho. Sila po yung nagpaplano at bumuo ng kanilang negosyo. In short, sila po yung masipag, matyaga, at may tamang kaalaman upang umunlad. Maling paniniwala sa pera, number 7. Ang pagyaman ay swertihan lang. Yung tipong wala kang gagawin at mag-aantay ka na lang na may dumating na swerte sa buhay mo para ikaw ay magtagumpay. Naku, wag na wag po tayo maniniwala sa ganito dahil kapag ikaw ay naniwala sa swerte, baka ikaw po ay malasin. You serious? Naniniwala po ako sa salitang, luck is what happens when preparation meets opportunity. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Ang mga talagang siniswerte po sa buhay ay yung mga taong consistent, gumagawa ng paraan, dumidiskarte, naghahanap ng mga opportunities, yun po talaga ang mga taong siniswerte. And last but not the least na maling paniniwala sa pera kaya ikaw ay naghihirap, may mga tao lang na magaling sa pera and ikaw ay hindi. Sino po ang nadinig nyo na ganito? May mga tao lang na para sa negosyo? May mga taong magaling lang sa pera? Hindi para sa akin yan. Naku, wag na wag ka din maniniwala sa ganito. Dahil maling paniniwala po ito. Bakit? Ano ba ang ibig kong sabihin? Lahat ba ng tao nung pinanganak magaling na agad? Magaling na ba sila magnegosyo? O humawak ng pera?
Siyempre hindi, dahil pare-pareho lang tayo na nagsimula pa lang magsasalita. Pare-pareho po tayo mag-start sa salitang mama, papa. Tama po ba? Please pa-comment po sa ibaba kung tama. Kaya wag mong iisipin na hindi na agad ito para sa'yo. Dahil lahat ng tao ay nagiging magaling sa pagnegosyo dahil pinag-aaralan nila ito. Lahat ng tao ay magaling sa pera dahil ito ay pinag-aaralan nila. Kaya kung kaya nila, dapat kaya mo din. Dahil kayang-kaya mo din itong pag-aralan. Ang nagiging problema lang po ay nagiging close-minded na po agad tayo. Marami po sa atin hindi nagte-take ng time upang mag-aral sa pagnegosyo or kahit anumang gustuhin nila. Dahil nga tinatatak na agad nila sa isipan nila, hindi yun para sa kanila. Kaya pag dumating yung time na pumasok sila sa isang bagay ng mabilisan, for example, nagnegosyo, pero hindi nila ito pinag-aralan, ano nangyayari? Siyempre, malulugi. So iisipin ulit nila, hindi ito para sa kanila. Pero ang totoo, hindi ito para sa kanila. Hindi lang nila ito pinag-aralan. Kaya naman sa 8 ito, alin dito ang pinaniniwalaan mo at paano mo ito mababago? Paki-type po sa ating comment section. I hope madami kayong natutunan sa ating video. Sana na-encourage ka at sana na-enlighten ko kayo. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please do me a favor na mag-subscribe ka na and hit mo na din yung like and share para palagi kang updated sa mga bagong videos natin.